Hello everyone. First Sunday ng 2025 ngayon. Ano po? At ang sabi po nila Three Kings. No? The Day of Three Kings. Sandali. Yung jacket ko parang hari rin ako nakakapa-kapa rito. Na, ano lang po ito? Jacket. No? Pero umano yung kwelyo. May greet sa akin po ng Happy Three Kings. And I remember yung Three Kings na napadaan doon sa manger ni Jesus Christ. But sila yung si Gaspar, Melchor at saka si Balthasar. And they were carrying or offering mga ano ba yun? Mga bato, mamahaling bato na in-offer nila kay Jesus Christ. But when I tried to take a look from this, si Gaspar daw is from India. Si Balthasar naman from Arabia. And he represented with the myrrh. Si Gaspar yung frankincense, frankincense, baka incense ito. Si Melchor naman, he was from Persia and he represented by gold. So ito yung mga regalo nila kay Jesus noon. But itong Three Kings na ito, they were guided by the Star of Bethlehem. Yun ang sabi sa Biblia. And it was not really said kung 3 days or a few days after birth na napadaan doon ng 3 hari. According to this, they were guided by Jesus or by the Star of Bethlehem. So merong star na nag-guide sa kanila. But it was probably days, months, or even years after Jesus' birth. So, hindi lamang yung ilang araw lang bago na isilang si Jesucristo na nagkaroon ng Three Kings na dumalaw or napadaan doon sa sabsaban ni Jesus. And these Three Kings were venerated then as saints and martyrs and are some of the patron saints of the travelers. So ito ngayon ang mga nila, parang nagiging identity nila. Para na rin silang pag nagpipiesta, sila na yung patron saints ng mga travelers. So ito yun sila. Pero itanong lang ako, may regalo, myrrh, gold, at saka yung incense, pero saan napunta yun? Saan napunta yun? Myrrh, frankincense, frankincense. Siguro itong frankincense. Incense siguro talaga ito. Kasi nga galing sa kay Gaspar from eastern India . So ito yung mga regalo nila. Pero ano talaga ang kabuluhan ng mga ng buhay ng buhay or mission itong 3 hari. Well, it may just be a kind of biblical sharing itong sa atin, pero ang tinitingnan ko lang talaga, ano ang mission nila? Ano ang pinaka-purpose nila? At dumalaw, napadaan sila kay Jesucristo? At saan napunta yung mga regalo? Siguro mamahalin ba yun or mura lang sa kanila?
o ordinaryong bato. Pero kung galing yun sa mga hari, dala-dala nila, no? Obviously, mga valuables yun sa kanila. But do they recognize talaga Jesus Christ to be somebody on the following year or years to come? Then, saan napunta itong tatlong hari? Ano ang nagiging role nila talaga? As they know Jesus, kasi sila mismo nag-alay ng nag-alay sila ng tawag nito, regalo. Do they really know na or help also? Ito siging kahulog-hulog na ito. Yung mineral water ko. Okay. Ano ang magiging responsibility nila to help Jesus Christ? Na? Ngayon naman, since wala akong makuha-kuha ang doon, na tinitingnan-tingnan ko rin sa panahon ngayon, no? Kasi nung kay Adan at saka kay Eve, kasi may tatlong archangels. No? Kay Jesus naman, 3 kings. No? And after 2,000 years from Jesus, no, it was said that he will come again. No? And according to this repetition of history, no, 2,000 years, 2,000 years, 2,000 years. And if ever, no, sino naman ang magiging tatlong hari na on the second coming? Pero let's not point on to the second coming. Sa buhay natin, sino ba talaga ang 3 best friends mo? Na? Sa mundong ito, sino o anong mga countries ang talagang nagka-best friends? No? Or let's say in the common language of allies. No? Allies. No? If America is called as global police or policeman, sino ang mga kaalay ng Amerika? No? Well, sa Mutual Defense Treaty, Philippines is one of the allies. Pero no, marami rin ang hindi na pro-Americans. And binabalansi-balansi na rin yan ng mga economists because of, yun na nga, marami tayong mga imports na galing sa China. Kaya kung mag-anti-China rin ang Philippines, apektado rin. Hindi lamang yung West Philippine Sea, kundi apektado rin ang ating economy. Pero tingnan natin kung ano talagang countries ang talagang pwede nating sabihing panig sa Philippines. China, o sabihin natin China kasi malapit lang na neighbors. Pero ginigipit ng China ang Philippines Sea Ya parang may bullying na namamagitan between China and Philippines. Pero yung Taiwan naman, no, which is very, very near sa Philippines, kiniklaim naman ng China. And China doesn't want to be part of the mainland, so they're trying to keep their independence. Kaya nabubuli rin ang Taiwan ng mainland China. In fact, may mga drones, mga jet fighters, mga military carriers na umali-aligid sa Taiwan. So, I do not know if we can really say na Taiwan also is one of our best friends. America, ally, pero malayo. And then in terms of defense, hindi yun automatic Although meron na silang mga
ano rito, mga gamit sa Philippines, anong tawag doon? Mga defense, ano tawag doon sa kanila? Siyam na daw yun eh. 4, naging siyam. And they cannot just easily use it to defend the Philippines kasi kailangan na dadaan pa yan sa Congress, sa Senado ng federal government ng Amerika before it can implement dito sa defense treaty. Kaya malaking ano pa rin. Takes time pa rin na talagang makukuha ng Amerika ang pagtulong sa Philippines. But it has the military strength. Philippine-wise, talagang wala. Kung meron man, ito nga modernization, military modernization ng Philippines, binawasan pa ng budget ng Kongreso, legislative body ng Philippines. So ang Korea naman, inahati sa democratic and communist ideologies. Pero malakas ang power ng Amerika doon sa South China. And South China, South Korea, sa Seoul. South Korea, malakas ang American forces doon. Kasi allied ng South Korea ang Amerika. And America is really helping South Korea to protect its democracy against the communist North Koreans. Pero talagang dinadalangin ng mga Koreano at ng mga kaibigan ng mga Koreano na magbalik, magkaisa ulit ang Korea. Iisang North and South na iisang Korea na lang. Mag-unify na ang North and South Korea. But again, andun ang military power ng USA. Can Korea be one of the kings to protect Philippines? Malapit-lapit ang South China. South Korea. Japan, may history ang Japan at saka Philippines eh. Pero time heals, ilang dekada na, mga 7 dekada, 8 dekada na, I believe na hindi naman siguro nalimutan kundi forgiven na ng mga Pilipinos ang Hapon, pati ng ating mga ancestors, not to mention about comfort women cases. Pero yun ang isang kung titingnan natin, malapit ang Japan sa Philippines. So Japan could also be one of a good ally or one of the 3 kings for Philippines. What I'm trying to point in here is not 3 kings with Jesus, but 3 kings who can be good friends in this generation, looking onto the Philippines as a Christian nation. Sarili naman natin meron aside from our father and mother. Of course, kung titingnan natin ang Father and Mother and God, they are the Trinities, they are the 3 kings in our life. Pero meron din tayo mga siblings, mga kaibigan natin, mga close friends natin na andyan din na tumutulong. Sandali lang at merong pause muna natin.